bawat Pilipino ay dapat ipagmalaki. Dahil ito lamang talaga ang isang Pilipinong pananampalataya na umabot na sa 100 at 1 taon at nasaan mga tinente, praktikal na natin sila. Ako po ay Katoliko. Hindi naman po saradong-sarado, pero Katoliko po ako. Ang kapatid ko po ay Iglesia. Nakita ko po ang kanilang pananampalataya nung ako'y bata pa, nagkahiwalay lang po kami nung ako'y nag-aaral at nag-activista. Nagalit po sa akin ang aking kapatid. Doon lang po kami nagkahiwalay. Pero nung siya po'y nagkasakit at mamamatay na, kami po'y nagbati uli. Kaya lang hindi po siya nagtagumpay na ako'y mabinyagan. Hindi pa naman uli ang lahat. Ayun na po. Salamat, Direk. Kapatid Aisel, wala na. No more pala. Our next question will come from Mr. Bong Dalino. Good evening, Edwin. From the looks of it, I think Felix Manalo is one movie that is considered to be gigantic, if not the big one. I'd like you to tell me if under what category do you put this film? Is this historical or spiritual? I know this is bound to be a box office history. Maraming salamat po na sa akin yung iniabot yung katanungan. Pero palagay ko po, ang mas effective na makasagot noong katanungan ninyo ay si Director. Kung papayag po kayo, sila po sasagot. Of course. Salamat po. Okay lang po po? Basta Luzon, Visayas, Ay hindi po nahihiwalay ang pelikula kasi meron pong malaking kategorya, ibig sabihin na pangalay drama, diba? Sa ilalim ng drama, may historical drama, may romantic drama, may iba-iba klaseng drama. Ito po'y nabibilang sa tinatawag natin historical drama, biographical historical drama. Sa katotohanan, sinundan ang buhay mula ipinanganak hanggang siya'y namatay at sa pagbubuo nun, nakita mo ang kasaysayan ng bayan at kasaysayan ng sabulo ng pananampalataya. Ang buhay po ni Felix Manalo, binigyan ng marker ang kanyang kapanganakan ng National Historical Commission. Ibig sabihin, historical person siya. Kaya ito po ang pelikula. Ito po historical, ito po nagsasabi ng katotohanan ng mga nakaraang panahon ng ating bayan. Salamat po, Kapong. Need I say more? No more. Thank you, Tito Bong. Our next question will come from Sir Pablo Tahinga. Good evening. Gusto kong tanongin yung mga hinahanap kong character actors sa pelikulang to. Sina Miss Jacqueline Jose, si Mr. Yul Servo, tsaka sina Gladys Reyes. Ang tanong ko po ay, bilang aktor, anong kakaibang karanasan ang binigay sa inyo sa nang pagganap sa pelikula? Bagong karanasan siguro yung kabuuan ng produksyon. Kasi ako personally bilang isang artista, sa tagal ko ng panahon na nag-artista, ngayon lang ako nakapagtrabaho sa mataas na kalidad ng mga kagamitan. Meaning yung mga camera, yung mga ISO na remote control, yung camera, na camera, yung mga tao, yung may dalawang Janet, para pag nasira yung isa, may naka-standby na isa. Yung nakakamanghang dedikasyon para lang hindi masira ang isang araw, na hindi magawa ang dapat gawin. At yung unity ng grupo to make the film better every shooting days. Yun po yung experience ko na kakaiba. Tsaka syempre si Direk Joel naman, like ko naman nakakatrabaho. It's always a privilege to work with Direk Joel. Miss Gladys. Hello po, magandang gabi po sa inyo, Sir Pablo. Isang malaking karangalan po talaga na gumanap bilang anak ng Ka Felix Manalo. Ako po si Abilino nga po, ang pangalawa sa mga anak ng Ka Felix.
ibang-ibang karanasan po dahil sa halos maraming eksena na walang dialogo, kumbaga. Pero yung emosyon ay siniguro po ng aming direktor na maitatawid namin sa mga manonood sa mga eksenang ito. Isa po yun sa kakaiba. Hindi kailangang magsalita ng kilometro na napakahabang mga dialogue para lamang maipadama kung ano po yung aming mga emosyon sa bawat eksena. So, isa po yun sa pinakakaiba. At syempre yung mga katrabaho po yung, sabi nga ang term nga ni Direk Joel, parang sa rami po ng mga artista na narito, sabi niya, parang bumaba ang mga bituin sa langit, ano? Ang mga eksena, syempre, ng umalatan ang First Grand Slam Queen, si Miss Lorna Tolentino, Gabby Concepcion, at of course, si Dennis, ano, at so, lahat po ng mga ka-eksena namin doon, talagang mararamdaman mo sa bawat eksena namin. Hindi na kailangan, ano, pag nag-action si Direk, automatic na eh. Mararamdaman mo na, maiiyak ka ng walang preparasyon. Yun po yung naging kakaiba. Thank you. Magandang gabi po. Sa akin naman po, ang karanasan ko po dito. Ako po si Yulser. Ako po si Yulser po. Ang sa karanasan ko po dito sa pelikulang ito, ako po ay talaga naman na isang karangalan po na mapabilang po sa pelikulang ito sa napakalaking produksyon. Ito po, nung nagkatrabaho po ko dito, kita ko po bigay todo po dito. Hindi po pinipid yung pelikula kung ano po talaga yung kailangan ng production, binibigay po talaga. Pero yun nga yung camera, kinakabit sa kalesa. Napakamahal ng camera para maging maganda lang po yung eksena. At syempre, bilang katrabaho ko si Direk Joel Lamangan sa pangalawang pagkakataon po, ay talaga naman ang galing po. Marami po natutunan din po kay Direk Joel sa pelikulang ito. At syempre, isang karangalan po na mapasama sa mga magagaling na artista po. Maraming salamat. Parehong tanong po ay para kay Ms. Nobel Serna at kay Mr. Gary Concepcion. Yung tanong po, anong magandang karanasan na naibigay sa iyo pagganap sa pelikula? Una po sa lahat, good evening po and welcome po dito sa ating press con. Maraming salamat po sa inyong pag-attend. Bilang member po ng Iglesia ni Cristo, I would like to express yung feeling ko po on a more personal level. Bilang bagong kapatid po, 4 years po ako sa awa ng Ama na miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Mas lalo po nadagdagan yung aking pananampalataya po at pananalig dahil sa na-experience ko nga po na parang kumbaga real life, true to life, nandun po ako sa scenario mismo, yung buhay po ng ating mahal na kapatid na Felix Manalo. So, it was a very personal experience for me. Yun po ang naging kakaiba. Hindi po kagaya ng mga ibang pelikulang nagawa ko na syempre trabaho lang po. Ito, talagang it gave me a very, very profound and personal experience. It made me a better soul, it made me a better actor because nabigyan po ako ng pagkakataon at biyaya po na maidirect po ako ulit ng ito'y totoo po ha, galing po ito sa puso ko. Salitang kapatid po ito ng aking isa sa mga paboritong direktor. Takot man po ako sa kanila pero mahal na. Nagpapasalamat po ako kay Direk Joel for giving us the discipline, teaching us how to be more disciplined actors and really teaching us the way to do it as a real actor. Not only in terms of acting, pero unang-una po sa lahat yung attitude, having the right attitude for work. Hindi ko po makakalimutan yung na-impart po sa aming Direk Joel one shooting day na hindi ko po talaga napigilan yung aking sarili. Pasalamat ako kay Direk na talagang bukal po yun sa puso ko kasi dadalhin ko po yun hanggang sa aking pagtanda pa. Thank you, Direk. Mr. Gary. Magandang gabi po, mga taga-press, mga taga-IMC, mga kapwa ko artista, director at mga creative staff. Ito po nandito ngayong gabi.
Ako po ay natutuwa at nakasama po ako, naging bahagi ng pelikulang ito, ang Felix Manalo movie. Palagay ko po, dadalhin ko na ito hanggang sa aking pagkamatay. At kasaysayan na po ito na magiging bahagi po tayo dito. Mas swerte po tayo lahat dahil magiging testigo tayo sa buhay at sa mga ginawa ni Felix Manalo na pwede naman sana nagawa ito sa unang henerasyon, pangalawang henerasyon, pangatlo. Pero napakaswerte natin lahat dahil naging bahagi tayo, magiging witness nga sa ginawang buhay at accomplishments ni Felix Manalo. Marami po akong natutunan dito. Kami po ay nagsamba at nakita po namin katulad ni Direk, ako po ay Katoliko. Marami akong kaibigan na mga iglesia at nakita ko na iba ang patakbo ng mga iglesia at niniwala ko sa kanila at malaki po ang respeto ko sa iglesia ni Cristo. Mr. Dennis, ano ang naiambag ng pelikula mo sa career mo as an actor? Ano ang naging simbolo ng pelikula mo sa buhay mo as an actor? Maraming salamat po sa katanungan niyan. Unang-una, napakaswerte ko po bilang isang aktor na magkaroon ng ganito kalaking proyekto. Kasama po ang higit kumulang na 100 mga hinahangahong artista. At sa likod po ng camera, napakagaling na director, production staff, scriptwriter, director of photography at sound designer. Malaking bagay po na makagawa ng ganitong klaseng proyekto ang isang artista, lalo na parang pakiramdam ko po, talagang sobrang swerte lang na gumanap ng ganitong klaseng role, lalo na ginagampanan ko po isang napaka-importanting tao na minamahal ng napakaraming tao.